Sa video na ito ay pag-usapan natin ang storya ng buhay ng member of the Philippine House of Representatives mula sa Batangas 1st District na si Congressman Leandro Leviste. Siya si Leandro Antonio Legarda Leviste o mas kilala sa tawag na Leandro Leviste. Siya ay pinanganak noong March 18, 1993 sa Makati dito sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina dating governor ng Batangas at business at politician na si Antonio Leviste at ang senator na si Loren Legarda. Kung naaalala nyo noong 2003, si Leandro pala ay na-feature bilang isang gifted child sa Wyatt's Promil Milk TV commercial. Si Kong Leviste ay nakapag-aral sa Yale University. Siya ay unang naging interesado sa pagpapatayo ng solar power business sa Pilipinas noong 2013. Siya ay nakapag-intern sa Meralco during summer break mula sa Yale University, kung saan siya ay nag-aaral ng political science. Si Congressman Leviste ay naintriga sa mga kumpanya ni Elon Musk tulad ng Tesla Incorporated at Solar City. Ito ang naging dahilan para maramdaman niya na may pagkakataon sa bahay para mag-supply ng solar power na mas mura kaysa sa binabayaran ng mga Pilipino na electricity generated mula sa fossil fuels. Noong 2013, founded ni Leviste ang Solar Philippines. Ang kumpanya ay na-complete na Kalatagan Solar Farm noong 2016 at nagsimulang nag-operate sa Tarlac Solar Farm noong 2019. Noong 2021, ang Solar Philippines subsidiary SP New Energy Corporation o SP-NEC ang naging kauna-unahang solar company na nag-perform ng initial public offering sa Pilipinas. Bilang resulta nito, si Leviste ang kauna-unahang pinakabatang chairman at CEO ng isang kumpanya sa Philippine Stock Exchange. 2 taon ang nakalipas noong 2024, ang Manila Bulletin ang nagpangalan sa kanya bilang youngest self-made billionaire dito sa Pilipinas. Dahil sa ganda ng kanyang negosyo, nag-invest na rin ang Meralco ng 15 billion pesos na primary shares ng SP-NEC para sa construction. Noong 2024, tumaas ang funding mula sa mga bangko at foreign investors para sa 200 billion pesos project. Kasali na dito ang malaking foreign investment para sa infrastructure project sa Philippine history. Sa pagitan ng 2023 hanggang 2025, ayon kay Leviste, halos nabenta na niya sa ibang business firms ang kanyang share na umabot ng 20 billion pesos. Dahil mas konti na lang ang natira sa kanya na share, hindi na rin under sa kanyang kontrol ang negosyo. Si Leviste ay nakapag-invest sa media at nakabili ng 10% sa media giant na ABS-CBN Corporation. Dahilan na siya ang may pinakamalaking shareholder nito. Noong nakaraang taon lamang 2025, si Kong Leviste ay naka-acquire ng Solidaridad Bookshop sa Ermita, Manila mula sa heirs ng national artist at authors na si F. Sionil Jose. Sa pagtakbo ni Leandro noong 2025 election bilang representative ng Batangas 1st District, sa kanyang pagkapanalo, siya lang ang nakatanggap ng pinakamataas na boto sa kahit kaninong candidate ng congressional race sa history ng Batangas. Sa unang araw ng kanyang termino noong June 30, 2025, si Congressman Leviste ay nag-file ng House Bill No. 27 na mag-provide ng monthly allowance na 1,000 pesos sa bawat Filipino student mula sa kindergarten hanggang college, kahit ano pa man ang kanyang socio-economic status. Maliban sa kanyang investment sa media giant na ABS-CBN Corporation sa pamamagitan ng Countryside Investments Holdings Corporation, inanunsyo ni Leviste na siya ay nagpaplano na mag-invest ng 5 billion pesos sa Rojas Holdings Incorporated.
ang parent company ng Central Azucarera Don Pedro Incorporated. Maraming mga fans niya, supporters at mga netizens ang nagtatanong kung gaano nga ba talaga kayaman ngayon si Representative Leandro Leviste. Balikan natin noong January 29, 2022, ayon sa Bilyonaryo Business News, ang kanyang net worth ay umabot ng 12 billion pesos sa edad lamang na 28 years old. At ngayon lamang nakaraang taon 2025, siya ay top 1 sa richest politicians sa Philippines na may estimated net worth na 54 billion pesos sa edad na 32 years old. Maliban sa kanyang pagiging congressman ng 1st District ng Batangas, siya ay founder ng Solar Philippines. Siya ay ang leading figure ng renewable energy sector. Ang kanyang massive wealth ay nagmula sa kanyang solar farms at energy infrastructure projects sa loob ng bansa. Siya ay na-consider bilang new generation tycoon politician. Sobrang nakaka-proud, ang galing pala talaga niya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!